Kailangan natin mga tol kasuhan o ihain ang panibagong kaso mga kapatid sa International Tribunal laban sa China. Kasi dehado tayo mga tol sa puwersa. Yan ang sabi ng dating Supreme Court si retired Justice Antonio Carpio mga tol. Yung lakas ng China forces mga tol, hindi daw natin kaya yan. Which is, nakikita natin, totoo naman mga tol, kung titignan natin ang puwersa nila, Coast Guard pa lang sa militia vessels mga tol, talaga napapalibutan na tayo. So ang suggestion ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, maghain daw tayo ng panibagong kaso sa International Tribunal no, laban sa China. Ang tanong mga tol, kung sakasakali mang maghain tayo ng panibagong kaso at sa tingin natin may ipapanalo natin yan, tanong, may magagawa ba yan laban sa China? Kasi itong 2016 tribunal natin mga tol, 8 years na wala namang nangyayari, di ba? Hindi naman natinag ang China dyan. Well anyway, ganun pa man, pag-usapan natin to at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kapatid, UNTV News, itong balitang to. At dito na rin sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, commentary at opinion no, sa mga ganitong klaseng balita. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. We have to bring the dispute to a forum where we cannot lose, where we can win. Because in the South China Sea, if we fight China in the South China Sea, we can never win, we can only lose. Hindi kayang talunin ng Pilipinas ang China kung dadaanin sa puwersa ang labanan sa West Philippine Sea. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate, hindi naman na yun bago sa atin o hindi naman yun lingid sa ating kaalaman mga tol. Alam natin yun mga tol. Sabi nga nung isang komentarista mga tol sa TV, dati pa no, kahit na hindi tayo gumamit ng ng mga sandata o armas, mano-mano lang, sapakan parang ganun mga tol. Dudumugin pa rin tayo mga tol 10 ulit na mas marami ang populasyon nila kaysa sa atin. Isa pa, bago pa man pumunta yung populasyon nila, ang dami na nila rito mga tol. Kaya talagang, alam mo yun, kung labanan ng puwersa sa puwersa, hindi tayo mananalo dyan. Kung one-on-one ha, kung one-on-one. Pero kung kasama naman natin ang hindi rin natin sigurado to mga tol. Wala tayong 100% na kasiguraduhan na talagang tutulungan tayo ng ibang mga bansang kaalyado natin. Pero if ever man natulungan tayo ng mga bansang kaalyado natin like Japan, Amerika, Australia at iba pa mga tol, malaki pa rin na magiging damage niyan sa Pilipinas lalo na hindi naman tayo ganun kayaman mga tol. Ang dami nating problema rito, kawalan ng trabaho, mahal na mga bilihin. Kaya talagang hindi natin gusto ang gera mga tol. Ang gusto natin, makuha natin ang ating karapatan dito sa ating karagatan sa mapayapang paraan. Kaya nga patuloy ang ginagawa ng gobyerno mga tol. Pero syempre, hindi pa rin yan magtatagumpay mga tol kung etong bansang China ay patuloy na magmamatiga sa kanilang ambisyon na sakupin ang buong South China Sea mga tol. Kasi wala na silang kinikilalang batas. Hindi rin naman yan lingid sa kaalaman natin mga tol. Hindi nila nire-recognize ang UNCLOS na nagsasabing bawat bansang to merong 200 nautical miles. Kasi ang iniintindi lang nila yung 9 dash line nila. Tapos, yun lang yun. Ang gusto nila kilalanin ng bawat bansang nasagasaan ng 9 dash line nila na yung teritoryong yun kanila. Yun lang ang gusto nila mga tol. Kahit na nakapirma sila sa UNCLOS, baliwala sa kanila yun. Hindi rin nila kinikilala yung arbitral award o yung hatol ng Court of Tribunal. So, kahit maghain tayo ng panibagong kaso doon, ang tanong, maipanalo nga natin nun, kikilalanin ba ng China? At kung naipanalo natin yon, ganun din kailangan din natin i-implement yon, which is kaya ba natin? Etong 2016 arbitral, hindi natin ma-implement Diba? Tuloy natin. Justice Antonio Carpio, sa laki at lakas ng naval asset ng China, imposibleng manalo ang Pilipinas sa ganitong laban. China has the largest navy in the world, the largest coast guard in the world, the largest standing army in the world, the largest submarine force in the world. So we do not fight China in the sea.
Kaya naman payo ni Justice Carpio, idaan ang usapin sa paraan na siguradong mananalo ang Pilipinas at ito ay sa legal na hakbang. Ito na umano ang tamang panahon para muling magsampa ng arbitration case ang Pilipinas sa International Tribunal on the Law of the Sea o ITLOS na itinatag sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi naman sa pagiging nega, no, mga tol. Pero kung titignan natin ang nangyari sa Pilipinas, 2016 nanalo tayo. 8 years ago na, mga tol, 'di ba? Eto pa rin tayo, mga tol, binubulas ng China, 'di ba? Eto pa rin tayo, mga tol, pinangangalandakan natin yung papel na 'yan na naipanalo natin, pero dead man China, sinasabi nila hindi nila kikilalanin 'yan. So sa same court, maghahain tayo ng kaso. Sabihin natin maipanalo natin ulit, mga tol. Baka 8 years from now, sasabihin na naman natin panahon na para maghain ulit ng ikatlong kaso sa China, mga tol. No? So palagay natin, mga tol, may magagawa ba? Pero hindi natin sa sinasabing hindi natin dapat gawin, ha. Siguro gawin natin 'yan. Sige, oo, dapat tayo maghain ulit ng panibagong kaso. Tadtarin natin sila ng kaso, mga tol. Kasi wala naman tayong ibang paraan, mga kapatid, 'di ba? Hindi naman natin sila kakayanin ng by force, 'di ba? Pero kailangan talaga, mga tol, yung siguro, no, kung pwede lang sana yung mismong international court at yung mismong international law, mga tol, UNCLOS, magkaroon sila ng parang mga pulis nila, no, o puwersa na pwedeng magpatupad nung batas na nila. Kasi aanhin mo yung batas kung wala namang nag-e-enforce. Halimbawa na lang, mga kapatid, sa isang barangay, bawal magtapon ng basura sa harap ng bahay. Multa. Multa 10,000. Kaso wala namang nagpapatupad ng batas na yun. Sa tingin nyo maniniwala yung mga tao doon? Sa tingin nyo lilinis yung barangay? Hindi. Kaalat pa rin yan, mga tol, kasi walang nag-e-enforce, 'di ba? So ganun din dito, mga tol, kung walang nagpapatupad ng batas at kanya-kanyang respeto lang o kanya-kanyang paggalang, wala. Eto, mananatiling almighty tong bansang to. Mananatili silang magmamatigas, mga tol, kasi kitang-kita naman natin, di naman nila kinikilala yung mga batas na yan, I recommend that the Philippines file an arbitration case against China over the extended continental shelf claim that we filed on the west coast of Palawan, to which China officially protested. Let's do the next step. Otherwise, nothing will happen until we die. Nothing will happen forever. Let's bring the dispute to a forum where we cannot lose. And that forum is an UNCLOS tribunal, where warships, warplanes, nuclear bombs do not count, where the dispute will be resolved only in accordance with the facts and the law. And the facts and the law are on our side. Alam mo, sang-ayon naman ako kay retired Carpio. Dalhin natin siya sa labang, mananalo tayo. Hindi sa labang, hindi tayo mananalong kasiguraduhan yan, mga tol. Kasi kung puwersa sa puwersa talaga, no match tayo dyan. At tulad nga nung sinabi ko, kahit tulungan tayo ng ibang bansa, mga tol, malaki ang magiging impact niyan sa ekonomiya natin. Magiging malaki impact niyan sa mga negosyante, lalo-lalo na sa mga maliliit na negosyante, mga tol. Malaki impact talaga niyan. No, hindi tayo mananalo talaga, mga tol. At wala ring bansang mananalo sa gera. Kahit ang China, mga tol, malaki impact sa kanila niyan. 'Di ba? Marahas lang, nakakatakot, at saka walang kwenta, mga tol, no. So dalhin natin siya sa isang lugar na pwede tayong manalo. Ang pinoproblema lang natin, mga tol, ang pinag-aalala lang natin, what if manalo tayo? Anong mapapala natin? Yan ba'y kikilalanin ng China? Kasi kailangan talaga may kumastigo sa kanila, 'di ba? Hindi pwedeng matatalo lang sila sa ganyang tas hindi naman din nila i-recognize, di naman nila kikilalanin tulad nung 2016 arbitral ruling natin, 'di ba? So wala rin. Tulad ng sinabi ni Carpio, walang mangyayari hanggang sa katapusan, mga tol. Wala pa rin mangyayari. So kailangan talaga merong kumastigo sa kanila. Pero ano man, yun na yung pinaka natin pwede nating gawin, 'di ba? Yun ang pinaka na pwede nating gawin. Noong Hunyo, nag-file ng claims ang Pilipinas sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf ng Extended Continental Shelf sa West Philippine Sea. Naghain ng protesta ang China ukol dito, kaya hindi magdedesisyon sa issue ang UN Commission.
hanggat walang nangyayaring negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit hindi naman anya papayag ang China dito dahil igigiit lang nila ang historical claims. If we negotiate with China, China will always say, there's nothing to discuss because we own the South China Sea since 2,000 years ago. So let us bring China to arbitration. And in that arbitration, we cannot lose. China cannot win because China is claiming a maritime area that is more than 350 nautical miles from the coast of Hainan. Under UNCLOS, you can claim only a maximum 200. of maritime zone of 350 nautical miles, 12 nautical miles territorial sea, up to 200 nautical miles EZ. Ayon kay Justice Carpio, kinatatakutan ng China ang pagsasampa ng panibagong arbitration case dahil alam nilang hindi sila mananalo dito. Pero sa ngayon, wala pang tugon ang Administrasyong Marcos tungkol dito. Samantala, Medyo mabagal din kasi, no? PBBM eh. Sabagay, presidente yan. Hindi lang naman ito ang hinaharap niyang problema. Naiintindihan natin yun. Marami rin siyang hinaharap na problema. Pero kailangan talaga isa to sa mga tutukan eh. Kasi ito yung pwede maghatid ng gera sa atin eh. Itong bangayan na to eh. Pirma ng Philippine Coast Guard ang pananatili ng monster ship ng China sa Skoda Shoal na nakaangkla 638 yards lamang ang layo mula sa BRP Teresa Magbanwa na nagpapatrolya sa lugar. Na-monitor ng PCG ang barko simula July 3 at hindi na ito umalis sa lugar. Nasa layong 75 nautical miles lamang ang layo ng Skoda Shoal sa mainland Palawan. So I'd like to compare that as of 7:30 in the morning, the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701, the China Coast Guard monster ship remains to be inside the Skoda Shoal. It never departed and still anchored there. Kinumpirma rin ng PCG ang pagdaan ng isa pang Chinese Coast Guard vessel 5303 sa layong 60 nautical miles mula sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Kaya agad ipinadeploy ni Coast Guard Admiral Ronnie Hilgaban sa lugar ang isa pang 97-meter vessel ng PCG na BRP Melchora Aquino. Pero ayon kay Commodore Tariela, umalis na kagabi ang barko at nagtungo sa direksyon ng Palawan. Sinabi naman ng PCG na nagagawa ng Transparency Initiative ng pamahalaan ang dalawang layunin nito. Una, ay maimulat ang sambayan ng Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea upang labanan ng fake news ng China at magkaroon ng iisang boses laban sa kanilang agresyon. Pangalawa, ay malaman at maintindihan ng international community ang nangyayari. Aniya hindi ito nag-iisang tugon para labanan ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Good yun, The good mere yun. fact that more than 80% of Filipinos now support President Bongbong Marcos in our stand in the West Philippines. Tama. And more countries now are reaching out to the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and a lot of national leaders, even G7, have given a diplomatic communique standing up against China's aggression in the West Philippines. It has served its purpose. Ryan Lacanlale, UNTV. Actually, totoo naman no. Maganda yung ginawa ni ginawa nung PCG, yung pagpapakita nila ng mga videos, 'di ba? At pag-expose nila sa aggression ng China, mga tol. Marami talaga mga Pilipino ngayon ang mulat na at hindi basta-basta kayang tag dito hilahin no ng naratibo ng mga pro-China at saka ng China mismo nung mga fake news nila, mga kasinungalingan nila, mga pambabaliktad nila, 'di ba? Tapos nakikita rin ng international community, syempre nakikita ng napakaraming bansa na talagang agresibo tong China. Pero tulad nga nung sinabi natin kanina, mga tol, ito yung kailangan nating gawin talaga eh. No, yung ipaglaban natin yung ating soberanya nang hindi kailangan idaan no sa gera. So kung etong tanging paraan, etong paghahain ng kaso, siguro nga panahon na rin yan para gawin ng Pilipinas, mga tol, no. Pero sana, mga tol, sa pagkakataong to magkaroon ng pangil yung batas, 'di ba? Kasi baka matulad lang to doon sa arbitral ruling natin na nanalo nga tayo pero parang balewala, 'di ba? Hindi natin nagagamit kasi 8 years ago
nanalo tayo, up to now, andiyan pa rin ang China sa West Philippine Sea at nakakatikim pa rin tayo ng matinding harassment nila mga tol. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.